Isang babaeng singer sa Indonesia, patay nang matuklaw ng ahas habang nagpe-perform. Isang snake hunter, patay din sa kamandag ng isang mabalasik na kobra. Marami sa atin ang talaga namang takot sa mga makamandag ng mga ahas, pero hindi may kakaila na marami pa rin yung mga tao na talagang malalakas yung loob at kaya daw nilang paamuin at hulihin etong mga makakamandag na mga ahas na ito. Ako po si Royzy and welcome sa Tien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ayon sa isang kasabihan, hindi araw-araw ay Pasko. Darating ang araw na aabutin ka rin ng kamalasan. Tila nga ganyan ang nangyari sa taong itatampok natin sa video na ito. Mga taong naubusan sila ng swerte dahil sa kanilang kapusukan at hindi maganda ang kinalabasan. Sa state ng Rajasthan sa India, kilala ang lalaking ito bilang Snake Man dahil daw sa kanyang husay sa paghuli at pagpapaamo ng mga ahas. Ang lalaking ito ay si Vinod Tiwari, kilalang snake hunter sa kanilang lugar. Makikita sa video na hawak nito ang isang makamandag na king cobra habang siya ay nakaupo sa harap ng isang tindahan. Ilang sandali ang lumipas, lumapit ang lalaking nakasuot ng striped na damit upang tulungan siyang ilagay ang hawak na king cobra sa isang sako. Sa kanyang paglalagay sa ahas, mapapansin ang lalaking nakaputi na napatingin sa kanyang kaliwang kamay. Sa tagpong ito pala, natuklaw na siya ng makamandag na ahas. Sa mga sumunod na tagpo, makikita ang lalaki na kalmado lamang habang sinisipsip ang kanyang kaliwang kamay at dumudura pagkatapos. Kalipas ng ilang minuto, tumayo ang lalaki, bitbit ang sako na naglalaman ng king cobra. Ilang saglit lamang ang lumipas, nag-collapse na ang lalaki at tuluyan ang binawian ng buhay. Ang king cobra na may scientific name na Ophiopagus hana ay isang uri ng venomous snake na endemic dito sa Asia. Ayon sa mga eksperto, ang isang tuklaw ng ahas na ito ay nagtataglay ng 2/10 ng fluid ounce ng kamandag na kayang pumatay ng 20 tao o di kaya naman ay isang elepante sa loob lamang ng 30 minuto. Ang ahas ay mananatili pa rin ahas ayon sa isang kasabihan. Kahit nga daw pakainin mo ito sa iyong mga palad, darating ang araw na tutuklawin ka pa rin ito. Tila ba naging literal ang kasabihan na ito sa isang sikat na snake hunter ng bansang Malaysia? Siya si Abu Zarin Hussein, isang sikat na snake hunter sa bansang Malaysia na nabansagan bilang snake whisperer. Parang tropa lang kung ituring ng lalaking ito ang mga makamandag na mga king cobra. Minsan, nakikipaglaro siya dito, pero madalas, hinahalikan pa niya ang mga makamandag na mga ahas na ito. Sumikat siya dahil sa kanyang talento sa paghuhuli at pagpapaamo ng mga makamandag na mga ahas. Isang beses ay sumali pa nga siya sa Asia's Got Talent. Matapos ito ay naging trending na siya online dahil sa kanyang mga makapigil hingang mga stunt kasama ang mga makamandag na mga ahas na ito. Bilang isang bumbero sa Fire Rescue Department of Malaysia, isa sa mga naging trabaho ni Hussein ay ang paghuli at pag-rescue sa mga ahas. Dito na siya nahumaling sa pag-aalaga ng mga ito sa kabila ng pagiging agresibo at makamandag na mga reptilyang ito. Subalit, tila ba naubusan ng swerte ang lalaking ito nang mapabalitang sumakabilang buhay na si Hussein noong 2018. Matapos daw siyang matuklaw ng isa sa mga king cobra na kanyang nahuli. Naisugod pa ang lalaki sa pagamutan subalit hindi na rin ito nakasurvive. Ahas na kahit patay na at putol na ang ulo, rumesback sa isang lalaki na pinaglaruan ang kanyang ulo. Sa maliit na bayan ng Santa Maria sa lalawigan ng Davao Occidental, isang lalaki ang isinama sa kanyang kamatayan ng isang king cobra. Kinilala ang biktima na si Renante Maligon, residente ng Barangay San Pedro. Hindi na nadala ang lalaking ito sa ospital dahil kumalat na sa katawan nito ang kamandag ng king cobra o locally known as banakon.
Makikita sa video footage na ito kung saan isang king cobra ang pinagtulong-tulungang patayin ng mga residente. Pinutol-putol ng mga ito ang katawan ng ahas upang makasigurong hindi na ito makakatuklaw pa. Dito na nagsimulang paglaruan ng lalaki ang ulo ng banakon. Makikitang ibinubuka ni Manigon ang bunganga ng ahas at ipinapasok ang isang stick. Kahit na sinaway ng isa sa kanyang mga kasamahan, para bang mas lalo pang ginanahan sa kanyang ginagawa ang lalaki. Ipinasok ni Manigon ang kanyang kamay sa bunganga ng ahas at ipinagmalaki pa ito sa mga taong nanonood. Sa kasamaang palad, dito na nga nakagat ng patay na banakon ang lalaki. Makalipas lamang ang ilang minuto, dito na nagsimulang manghina si Manigon. Unti-unti na itong nangitim at pagkatapos ay tuluyang natumba at namatay. Ayon sa mga eksperto, kahit pala putol na ang ulo ng makamandag na mga ahas, hindi pa rin tayo dapat maging kampante at paglaruan ito dahil may kakayahan pa pala itong makapaglabas ng kanilang kamandag mula sa kanilang mga pangil kahit ito ay patay na. Isang lalaki na inasar at pinaglaruan ang isang makamandag na king cobra. King Cobra, napikon at rumesbak. Tinuklaw ang lalaking ito. Sa lalawigan ng West Kalimantan sa Indonesia, kilala si Nurjani bilang isang snake charmer dahil magaling daw itong manghuli at magpaamo ng mga makamandag na mga ahas. Isang makamandag na cobra ang kanyang nahuli at ikinulong at inalagaan niya ito ng 1 linggo sa isang maliit na kubo habang kanyang pinapaamo. Sa pag-aakalang maamo na ang kanyang cobra, inilabas niya ito sa kanilang lugar at dito na nga sinimulan nitong paglaruan at asarin ang ahas. Makikita sa isang video footage na tumatawa pa ang lalaki habang inaasar ang tila ba galit na cobra na pilit kumakawala kay Nurjani. So hindi inaasahang pangyayari, natuklaw ng ahas ang braso ng lalaki pero hindi pa rin ito tumigil sa kanyang ginagawa. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalaro sa ahas. Makikita na lumapit na nga ang ilang mga residente na nakikinood sa lalaki upang tulungan ito pero pinalis niya ang mga ito at saka nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Sobrang naging agresibo na ang cobra sa mga oras na yon na talaga namang pilit sinusubukang tuklawin muli ang lalaki sa kanyang muka. Mapapansin na kahit nakatawa ay tila ba parang nawawala na ng kontrol ang lalaki at tila iniinda na ang sakit ng kagat ng ahas. Saglit niya itong binitbiwan at pagkatapos ay muling kinuha ang mahabang ahas. 4 na oras mula ng tagpong iyon, dito na naramdaman ng lalaki ang kamandag ng ahas na kumalat na sa kanyang katawan. Naisugod pa siya sa isang ospital kahit pa nga naturukan ng antivenom ay hindi na nakasurvive ang lalaki. Sa ating panahon ngayon na usong-uso na ang social media, lahat na siguro ng stunt o ng mga gimmick ay ginawa na natin para tayo ay sumikat o mag-viral sa internet. Pero sa bansang Indonesia, isang singer na babae ang hindi pinalad dahil tinuklaw siya ng isang makamandag na king cobra. Sa lungsod ng Karawang, West Java, Indonesia, naging huling pagtatanghal ng isang pop star singer na si Irma Bule ang gabi ng April 3, 2016. Si Irma Bule ay isang sikat na singer ng dangdut. Ito ay isang traditional Indonesian folk music kung saan iba't ibang gimmick ang ginagawa ng mga singer upang makatawag ng atensyon ng mga manonood. Ahas ang napiling gimmick ng singer na ito at sa loob nga ng 3 taon, mga non-venomous snake katulad ng python at boa constrictor ang nakapulupot sa babae tuwing ito ay kakanta. Pero sa gabing ito, 2 makamandag na king cobra ang kasama niya habang siya ay nagpe-perform. Ayon sa mga manonood, natapakan ng babae ang buntot ng isa sa mga ahas habang siya ay kumakanta sa stage. Dito na siya tinuklaw ng ahas. Nakapagpatuloy pa rin ito ng pagpe-perform. Sinubukan siyang lapatan ng anti-venom ng mga concerned na kasama nito, subalit tumanggi ang babae. Makalipas lamang ang 45 minutes, dito na nagsimulang manghina ang singer. Nagsuka na ito at pagkatapos ay nawalan ng malay. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero huli na ang lahat. Kumalat na ang kamandag ng king cobra sa katawan ni Irma Bule at idiniklara itong dead on arrival.
Alam mo ba na ang Pilipinas ay tahanan ng ilan sa mga pinakamakamandag na ahas sa buong mundo? Una na rito ang Philippine Cobra, na kilala sa kanilang malakas na neurotoxic venom na kayang puminsala sa nervous system at magdulot ng mabilis na pagkaparalisa at hirap sa paghinga ng kanyang biktima. Meron din tayong King Cobra o tinatawag na banakon, ang pinakamahaba at pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Kapag natuklaw ko ang araw nito, mabilis kumakalat ang lason kaya kritikal ang bawat oras. Ang mga makamandag na ahas na ito ay marami nang nabiktima sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang ilan sa mga biktima, maswerteng nakasurvive. Pero ang ilan sa ating mga kababayan, hindi pinalad at tuluyan ng nasawi dahil sa tindi ng lason ng mga ahas na ito. Sa barangay Malinawon sa bayan ng Mawab, Davao de Oro, isang batang lalaki ang napabalitang nasawi dahil sa sunod-sunod na kagat ng makamandag na King Cobra noong October 2025. Ayon sa ulat ng GMA Regional TV 1 Mindanao, kinumpirma ng Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na binawian ng buhay ang bata ilang oras matapos siyang maisugod sa ospital. Ayon sa mga otoridad, nagtamo ang bata ng maramihang kagat ng King Cobra o tinatawag na banakon sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Base sa salaysay ng ina ng biktima, nasa isang sakaan sila nang biglang umatake ang makamandag na ahas sa kanyang anak. Nakatakbo pa raw papunta sa kanya ang bata para humingi ng saklolo, pero kumalat na kaagad ang kamandag bago pa man siya mabigyan ng karampatang lunas ng mga doktor. Alam naman natin na ang kagat ng isang King Cobra kapag hindi naagapan ay maaaring maging nakamamatay dahil mabilis ang pagkalat ng venom na sumisira sa nervous system ng isang tao. Sa barangay Sumagong, Bulan, Sorsogon, isang 21 taong gulang na lalaki naman ang namatay matapos siyang matuklaw ng inihinalang Philippine Cobra. Ayon sa pamilya ng biktima, nakagat ang binata habang nagtatrabaho ito sa kanilang bukirin. Kwento ng kapatid ng biktima, naglilinis ang lalaki sa isang kanal kung saan lampas tuhod ang tubig dito. Dahilan para hindi niya mapansin ang isang Philippine Cobra na kalaunan ay kumagat sa kanya. Agad namang dinala ang biktima sa Bulan Medicare Hospital kung saan binigyan siya ng first aid, subalit walang anti-venom na available ng mga panahong ito. Ayon sa doktor na tumingin sa lalaki, inirefer nila ang biktima sa Sorsogon Provincial Hospital matapos mabigyan ng first aid. Habang nasa biyahe naman papunta sa Provincial Hospital, nagkaroon ng matinding reaksyon ng katawan ng biktima sa kamandag ng ahas kaya minabuting ibalik na lamang siya sa infirmary para masubukang iligtas. Sa kasamang palad, tuluyan ang nasawi ang nasabing lalaki. Sa barangay Bagong Silang sa Caloocan City, patay din ang isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos matuklaw umano ng isang makamandag na ahas nito lamang September 2025. Ayon sa ina ng biktima, natutulog ang batang lalaki sa sahig nang bigla siyang makakita ng isang ahas na gumagapang malapit sa kanilang pintuan. Dahil sa takot, agad niyang inutusan ang anak na lumabas kaagad ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, dito na nagsimulang magreklamo ang bata dahil sa matinding sakit ng tiyan. Naging maputla ang batang lalaki at dito nga nagsimulang makaranas ng pagkalito at labis na pagkauhaw kahit palagi naman itong umiinom ng tubig. Agad namang tinawagan ng ina ng biktima ang asawa dahil biglang lumubha ang kondisyon ng bata. Ilang sandali pa, nagsuka na ito kaya nagpasya silang isugod na sa ospital ang biktima. Sa kasamaang palad, idiniklara siyang dead on arrival. Sa death certificate, nakalagay na dehydration at stomach pain ang sanhi ng kamatayan ng bata. Ngunit napansin ng pamilya ang maliliit na sugat sa kamay ng batang ito na pinaghihinalaan nilang kagat ng isang ahas. Ayon sa mga lokal na opisyales sa barangay Bagong Silang,
bibihira raw ang insidente ng mga ahas sa kanilang lugar. Ngunit maghihigpit daw sila ng pagbabantay para maiwasang maulit pa ang ganitong trahedya. Pinaalalahanan din ng mga residente na agad na mag-report kapag may nakitang ahas sa kanilang kapaligiran, lalo na kapag tag-ulan o kaya na may kapag tumaas ang tubig sa ilog na malapit sa kanilang lugar. Samantala sa North Cotabato, patay ang 1 taong gulang na batang lalaki matapos siyang tuklawin ng 6 na beses sa kanyang ulo ng hinihinalang diamond snake. Ayon sa report, naiwan di umano ang bata ng ilang sandali nang umalis ang lola para kumuha ng pagkain. Pagbalik nito, nakita niyang pumupulupot na ang ahas sa ulo ng bata at saka 6 na beses itong umatake. Sinubukan niyang tanggalin ang pagkakalingkis ng ahas ngunit hindi na niya ito kinaya. Kaya naman tumawag siya ng tulong sa mga kapitbahay. Isang residente ang bumaril sa ahas na ito para maalis ang pagkakalingkis sa bata. Kahit na naisugod agad sa ospital, hindi na rin nasagip ang biktima dahil mabilis nang kumalat ang kamandag sa musmos na katawan nito. Ang diamond snake ay isa sa pinakamakamandag na species ng ahas sa ating bansa na mayroong neurotoxic venom na maaaring magdulot ng respiratory failure at kamatayan kapag hindi ito naagapan. Sa bayan ng Sevilla sa Bohol, isang 52 anyos na babae naman ang namatay matapos siyang kagatin ng king cobra o banako noong July 2025. Ang biktima ay kinilalang si Ana Linda Polinar Dultra, residente ng barangay Kabangkalan. Nagpapakain siya ng mga alaga niyang rabbit sa bahay ng kanyang ina, malapit sa tumpok ng mga kahoy, nang biglang umatake ang isang king cobra na may habang 2 metro. Ayon sa kapatid ng biktima, lumaban pa di umano ang babae at ilang beses na sinampal ang ahas, pero mabilis kumilos ang makamandag na hayop kaya't nakagat siya nito sa paa, sa kamay at sa balikat. Sa halip na magpadala naman agad sa ospital, pumunta muna ang babaeng ito sa albularyo. Ayon naman sa albularyo, wala na itong magagawa dahil kumalat na nga ang kamandag ng ahas. Nang nahihirapan ng huminga ang biktima, doon pa lamang siya dinala sa health center para subukang lapatan ng first aid at pagkatapos ay dinala ito sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Binigyan din siya ng anti-venom pero idiniklara rin siyang patay makalipas ang ilang sandali. Sa gitna ng sunod-sunod na ulat ng mga insidente ng pag-atake ng makamandag na mga ahas sa iba't ibang bahagi ng bansa, isang paalala ang patuloy na ibinibigay ng mga eksperto. Manatiling maingat, maging mapagmatsyag at i-report kaagad ang anumang sightings lalo na ng mga venomous snake upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Sadyang nakakataas ng ating mga moral at ng ating mga pride kapag alam nating maraming humahanga sa ating mga kakaibang ginagawa. Pero huwag naman sanang dumating sa punto na itataya natin ang ating buhay para lamang sa atensyon ng iba. Ang mga tao na naitampok natin sa video na ito ay mga paalala na dapat ay huwag nating hamunin ang mga makamandag na mga ahas o ano pa mang mga hayop yan na maaaring ikapahamak natin o ikamatay. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Ako po si Roy Z at maraming salamat po sa walang sawa at patuloy niyong pagsuporta sa ating channel.